Sa mga Gilas fans dyan, huwag kayong malungkot dahil sa pamamagitan ng mga talo ng Gilas laban sa Lebanon at Egypt, dun mo makikita ang kahalagahan ng friendly match at dito rin natin nakita kung ano-ano ang mga kakulangan nila at kung paano mag-a-adjust sa mga susunod na laban. Balikan natin konti ang laban ng Egypt sa Gilas. Unang tingin mo pa lang, hindi naman talaga tayo unfavor pagdating sa size. Sadyang anlalaki lang talaga ng Egypt at ang advantage pa sa kanila, tinalo nila tayo pagdating sa shooting at ito yung nagpapatunay na yung shooting natin laban sa international scene ay hindi sapat. Ang ibig kong sabihin, nag-improve tayo pero may kulang pa. Ang pagkakabuo-buo ng cone triangle ay almost perfect na pero hindi sa lahat ng panahon epektibo to, lalo na kapag kulang tayo ng isang pinaka-reliable. Alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko, si Kai Sotto, si KQ, si Carl Tamayo. May mga pagkakataon na ang ganda ng performances nila pero sa palagay ko, iba talaga kapag nandyan si Kai. Si Kai kasi consistent at reliable talaga sa ilalim. Ang ginawa ng Egypt dito, especially sa mga hulihang quarter, binanata nilang Gilas under the rim at mas pinainit pa yan ang kanilang outside shooting beyond the arc. Habang Gilas minsan, may mga pagkakataon na kita mo yung pagod nila. Parang hindi sila nakapagpahinga na maayos kasi sunod-sunod masyadong schedule at halos oras lang ang pagitan ng pahinga. Kung nandyan si Kai at first match ito ng laban, mag-iibang takbo niyan. Again, magandang epekto ng labang to para sa Gilas. At least nakita natin yung mga imperfections ng bawat plays. Hindi naman ibig sabihin na natalo tayo ng sunod-sunod ay palpak ang coaching or palpak ang execution. Walang palpak mga kuy, sadyang kulang lang. Wala si Kai or kulang ng reliable SF or PF or kulang sa pahinga kaya hindi masyadong makapag-penetrate ang Gilas. Mas maganda na natalo tayo, di ba? Pinangako naman ni Coach Team na babawi tayo sa next tournament. Babawi tayo ng mas malakas na at mas maganda ang composure. Habang Egypt, sinabi nila na nahirapan din daw sila lalo na kay Justin Brownlee. Believe daw sila sa defense mode ni Junmar at AJ Edu. Isang magandang match daw ang binigay natin sa kanila at na-outsmart nila tayo sa dulo. Well, good prep ito para sa Gilas para sa gaganapin na FIBA Asia Cup 2025 sa Saudi Arabia, tama? Bibida pala ang mga taga Middle East kaya sinugod na rin natin ang friendly match na to para malaman natin ang mga weakness nila. Kahit talo, cheer up pa din. Tsaka magandang bagay din na nirespeto tayo ng mga nakalaban at nabibigyan din natin sila ng isang magandang laban na di nila inaasahan. Sa gustuhin man natin o hindi, kailangan nating matalo muna for the sake of winning, tama? At sa next match na nandyan na si Kai Sotto tapos nakapaghanda tayo ng maayos, tiyak babawi tayo ng todo. Dahil ang mga Pinoy kung bumawi, hindi basta-basta, di ba? Sinamantala na ho ng Valiente sa pagkakataon na malapit na mag-exit ang Terra Firma Jeep kaya expected ang mga players din na ito ay unti-unti nang magsisialisan sa PBA gaya ni Vic Manuel na maglalaro na pala sa MPBL. Itong si Romeo naman ang number 1 target ng Valientes, kesyo hindi raw pumayag ang Jeep. Dahil kapag pumayag sila, mas mapapaaga ang pag-alis ni Terence. Kaya sa ngayon, hahawakan lang muna nila si Terence hanggang sa ma-disband ang Jeep. Naku naman, kawawa naman ang Jeep pero mas kawawa ang mga players. At least Terence, sure ball na may trabaho naghihintay. Ayon sa Valientes owner, gusto daw niya magkaroon ng reunion sa pagitan ni Kit at Romeo. Gusto daw niya makita ang dalawa na nagti-team up. Kapag pumayag si Terence, ibig sabihin, mababaliwala ang kontrata niya sa Jeep at automatic tanggal na siya sa roster. Habang sa Valientes, kung tatanggapin niya ang kontrata doon per game, maaari siyang tumanggap ng up to 400,000 depende pa yan sa mga madadagdag na bonuses. Pero yun nga lang, Valientes hindi laging may tournament. Di gaya ng PBA, tumatanggap siya ng 450,000 kada buwan as long as naka-under contract siya. At kung wala namang Valientes, maraming teams naman sa PBA ang mag-aagawan sa kanya. Kahit injury prone na, syempre Terence Romeo yan. Kahit nasa Jeep yan, may pangalan pa rin siyang pinangahawakan na sikat kahit papano. Diba coach siya ng isang women's basketball team? At may ibang PBA players pa siyang kasama. Ang tanong, may pag-asa pa ba na si Romeo at Kit magkaroon ng reunion? Oo naman, kung pumayag lang sana ang Jeep, tiyak na sa Valientes na yan. Mukhang hihintayin na lang ni TR7 na ma-disband ang Jeep bago siya makalaro sa Valientes. At gaya nga ng sabi natin, walang Valientes lagi kaya balik PBA pa rin to. Pero this time under Star Horse Shipping Line. Ayon sa mga reports, si Romeo ang isa sa mga magiging ikangay tour guide ng bagong franchise.